Isiniwalat ni Senador Ping Lacson ang sinabi sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ginamit umano ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsingit ng 100 bilyong piso sa 2025 budget. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Bakante yung armor van, ipapark, idadrab yung isang van na puno ng pera. May palitan umano ng text message sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay sa kickback sa flood control. Ayon sa nagsiwalat nitong si Representative Antonio Tino na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin. Nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Sa isa namang text message, kinumpirma ni Erice na ipinakita nga ni Leviste ang sinasabing text messages ng Pangulo at ni Bersamin. Senator Pro Tempore Ping Lacson napahiya sa binuking ng Makabayan Black ukol sa sabuatan ng bilyong-bilyong kickback para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Welcome back to Kaakibat TV. Trending at viral ngayon sa mundo ng politika ang isiniwalat ng isa sa miyembro ng Makabayan Black na si Antonio Tino ukol sa palitan ng mensahe ni Legislative Liaison Officer Undersecretary Adrian Cardos Bersamin at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa delivery ng bilyong-bilyong kickback para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung matatandaan, higit kumulang 3 buwan na ang lumipas, November 20, 2025 ay giniit ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na ang mga nagbitiw na sina Presidential Legislative Liaison Officer Undersecretary Adrian Cardos Bersamin at Education Undersecretary Trajib Olivar na umano'y gumamit sa pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng 100 bilyong budget insertion. Isiniwalat ni Senador Ping Lacson ang sinabi sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ginamit umano ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsingit ng 100 bilyong piso sa 2025 budget. Dalawang undersecretary na gumamit umano ng pangalan ng Pangulo ang pinangalanan ni Lacson. Saksi si Maki Pulido. Ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Yan daw ang ibinunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senate President Pro Temp at Blue Ribbon Chairman Ping Lacson kaugnay sa ilang akusasyon ni dating Congressman Zaldico. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Ang sabi kasi ni Ko sa isang video, si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos umano na magsingit ng 100 bilyong piso sa 2025 General Appropriations Act nang umabot ito sa BICAM. Ang 25% niyan o 25 billion pesos napunta raw sa Pangulo nang maaprubahan ng budget. Ayon kay Ko, i-deliver pa raw ang pera sa North at South Forbes Park at sa bahay sa Aguado malapit sa Malacanang. Nang busisiin ni Lacson ng budget, nakita raw niyang totoo ang ipinasok na 100 billion pesos. Nakita rin daw ito ni Senator Win Gatchalian, chairman ng Finance Committee. Pero sabi raw ni Bernardo kay Lacson, ilang opisyal ang gumamit ng pangalan ng Pangulo para paikutin si Ko. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Zaldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Trajib Olivar. Other personalities. Sinoy Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office ay apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, habang Undersecretary sa Department of Education si Trajib Olivar. Sabi pa ni Lacson, ibang ibinigay na breakdown ni Bernardo kung saan napunta ang 100 bilyon. Sa DPWH raw napunta ang 81 billion dito, habang ang natira ay napunta sa iba't ibang ahensya. Mula sa 81 billion, si Bernardo raw mismo ang humawak sa 52 billion. 8 billion pesos umano ang kabuuang halaga ng kickback na idineliver ni Bernardo kay Olivar at 1 billion pesos kay dating DPWH Secretary Manny Bunoan. At least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is may tigisa silang armor van.
may armor van si Yusek Olaybar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot pa raw ng 2 billion ang isang delivery dahil hindi kaagad nasundo ni Olayvar. Sabi pa raw ni Bernardo, si dating Executive Secretary Bersamin ang nagtiyak na marerelease ang pondo na isiningit sa 2025 national budget. Sinabihan siya ni Yusek Taigib Olaybar na si Secretary Bunuan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Napansin din daw ni Lacson sa pagbusisi niya sa budget ang allocables o yung may pondo na pero wala pa namang proyekto. 25.2 billion pesos daw ang allocable ni dating DPWH Secretary Bunoan habang 143.5 billion ang sa House leadership. Ang tawag dito ni Lacson, bagong pork barrel. 143.5 billion. Mag-advance ng 10%. Magkano nawala sa Kaban ng Bayan? 14.35%. Write-off. Nagagaling sa mga contractors. So why would the contractors advance that much kung hindi sila siguradong sila yung mangungontrata? It sucks, Mr. President. Ang mga ibinunyag daw ni Bernardo, kanyang isinulat at ipinadala sa Pangulo kahapon. Nang matanggap daw ng Pangulo ang handwritten statement ni Bernardo, sabi ni Lacson, nasundan na ito ng pagbitiw sa pwesto ni na dating Executive Secretary Bersamin at ni dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Ayon din kay DepEd Secretary Sonny Angara, nagsumiti na rin ng resignation si Olayvar. There were resignations. Courtesy resignation is a euphemism for firing. The President is a very kind-hearted person. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? Tumanggi munang magbigay ng panayam si dating Executive Secretary Bersamin. Iginagalang daw niya ang prerogative o ang karapatan ng Pangulo na magpasya. Patuloy namin kinukunan ng pahayag ang apo niyang si dating Undersecretary Bersamin at dating DepEd Undersecretary Olayvar. Dati na namang sinabi ni Bunoan na wala siyang kinalaman sa mga maanumalyang transaksyon kaugnay sa flood control projects. Nag-resign daw siya para sa transparency. Ayon pa kay Lacson, inihayag sa kanya ni Bernardo na personal niyang hinawakan ang 52 billion mula sa 81 bilyong pondo para sa DPWH at nag-deliver ng pera kina Olayvar na posibleng kasama si Bersamin. Ngunit sa panibagong ibinulgar ng Makabayan Black na si Antonio Tinio ukol sa palitan ng mensahe ni Legislative Liaison Officer Undersecretary Adrian Cardos Bersamin at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa delivery ng bilyong-bilyong pesos na kickback para kay Pangulong Marcos Jr. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video na tila nasupalpal ngayon si Senator Pro Tempore Ping Lacson sa ibinulgar ng Makabayan Black member na si Antonio Tinio laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang video. May palitan umano ng text message sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay sa kickback sa flood control. Ayon sa nagsiwalat nitong si Representative Antonio Tinio na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin. Depensa naman ng palasyo, wala itong katotohanan. At nakatutok si Tina Panginiban Perez. Pinatay at inilibing na ng Kamara kahapon ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon
sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van, diba? Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng messages, sabi ni Tino, Isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apa. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Liviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. ayon pa kay Tino, alam rin daw ito ni Representative Egay Erice at iba pang kongresista. Sinisikap naming kumpirmahin ito kay Leviste. Pero ipinadala lang niya ang kanyang social media post na nagsasabing sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak siyang ebidensya, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni na Representative Antonio Tino at Egay Erice. Sa isa namang text message, kinumpirma ni Erice na ipinakita nga ni Leviste ang sinasabing text messages ng Pangulo at ni Bersamin. Sabi ni Erice, natakot daw si Bersamin na maging fall guy, kaya gumawa raw ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Taal, Batangas. Ipinakita pa raw sa kanila ni Leviste ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang ilang umano'y mga abogado. Nais ngayon ng Makabayan Block sa Kamara na maggamit ang mga ito sa mga investigasyon. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. In-explore po ng Makabayan, pinag-aaralan yung pag-file ng kaso laban sa mga opisyales na sangkot. Pero sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala raw katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo. Hindi na raw bago ang mga intriga mula sa mga taong nais siyang patalsikin sa pwesto. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!